Pwede ta ka singgit maayo gid. Amen. Maayo gid. Kay matuod man gid maayo gid ang aton nga Dios. Sinong makasili nga hindi man no? Bisan ganing ara sa gwa paghambal mo na guro, di ba? Si pastor magsulod na di, God is good. Oh, di ba? Bisan sa gwa na makadto ka to, mambal na ang mahambal ka sa tawo nga wala di sulod simbahan. God is good, sing niya all the time. Kabalo na sila. So wala gid ano no? Wala gid rason nga hindi naton simbahon kag pasalamatan ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amen. Rebuking the slumber spirit in the name of Jesus. Ay, din ko maamo na, oh. Bisan diin lang. Ari de? Ay, sorry. Ara na. Dito ko galantaw. Tani. Sige, para hindi ko magbalikid. Basahon naton tanan, dahil lang get time. Okay. Basahon naton tanan. Ready, start. Luke 19:10. Kabay pa nga amuna ni ang aton mga verse. No? Bilang makanakan sang Diyos. Amo ning aton mga mangin verse. Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen? Para ano karon nga, okay, amo ning Ilonggo. Kaya nga anak sang tawo nag-abot sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Grabe si Lord, no? Gin, pangita ya ka. Kung nga ari ka di subong, kay gin pangita ka sang Diyos. Kag, hindi lang nagpaguntat sa pagpangita. Ginluwas ya ka. Thank you, Lord. Ginluwas ka sang Diyos. Kay ano gani ang iya nga handom sang iya tagipusoon? For He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi sa magtugot nga bisan isa may madula. Kung nga ang amay nga langit doon ginpadalaya iya bugto nga anak, agod, maluwas kita tanan. Pangitaon kita tanan. Thank you, Lord. Basahon naton ang whole nga story, the lost sheep, ang nadula nga karnero. Ready, start. Okay. Nagkumod ang mga Pariseo upod lang, kag ang mga manunudlo sang kasuguan. Siling nila, ini nga tawo nagabaton sang mga makasasala, kag nagaupod sa ila sa pagkaon. Take note of the word, nagabaton sang mga makasasala. Wala ang Ginoo nagkari para sa mga maayo na nga daan. Kay ang mga maayo na, wala nagakinahanglan sang kaluwasan. Ang maayo, kung nga abala ang pulong sang Ginoo hindi magsulod sa tay pusoon, ang tao masiling man, ti maayo man ko, wala man ko panglibak, wala man ko pamigos, wala man ko. Basta gani maayo ka, hindi ni makasulod sa imo, nga aman. Sa mga makasasala sa nagadto. So kung nag-claim ka sa imo kaugalingon nga wala ka sang sala o kung maayo ka, I'm sorry to say, hindi ka makaangkon kaluwasan kay gina-neglect mo na nga daan ang trabaho ni Lord. Trabaho niya ni Lord nga luwason ka, kay makasasala ka. Kung akuon mo nga makasasala ka. Nagaupod sa pagkaon. Kanami kay Lord, no? Kung ano, bisan ano gali mo ginahimo, gaupod sa imo. Mapungko lang ko dibiyo. Tupad ko di si Lord, oh. Tupad nyo da sa? Hala ka muda.
tupad nyo ang Ginoo. Nagaupod sa inyo. Agkunupod mo ang Diyos. Siling sang pulo sang Ginoo, if God is for us, who can be against us? Amen? Wala sang may makaperdi sa aton. Wala sang may makahalit sa aton. Wala sang tao nga maghimo sa aton sa maayo. Asang malain kon upod tang Ginoo. Ready, start. Gani gisugiran sila ni Jesus sa mga paanggid. Siling niya, halimbawa may tao nga may isa kagatos ka karnero. Ang isa na dula. Ti ano ang iya himuon? Kamo niya, may sin kamo ka karnero, na dula isa. Nanay bulak. Ano imo himuon? Pangitaon diyan isa. Bisan sa mga kabataan lang, madula ang isa sa balay, anom be ang ara, anom imo bata. Ang isa na, wala, pada kaabot. Sino pangitaon mong ara o kunang wala? Ang wala. Nakita na ta ni Lord, ari na ta di. Lantaw naton karon kung anong mensahe ni Lord sa aton. Okay, dali lang. Siyempre, ready start. Siyempre, bayaan niya anay ang 99 sa palahalban, kag pangitaon ang nadula hasta nga makita niya ini. Hasta makita ha, wala nagauntat. Kung makita na niya, anong balatsagon? Magakalipay siya kag pasanon niya ini pauli. Kitaya, ang ginikana no, madula ang bata, yaw na ugtas. Pag-abot, ayawan ako sa imo ugtas, ayaw ko pangita din ko de. Nalipay ta sa prong aton nga pamaagis ang kalipay. Buyayaw. Joke. Tani wala. No? Pangakig. Bako. Oh, de nakita ko gin sinanay yung bakul, kurinat. Sandiin na lang kadto ang kalawasan sa no, kamutag din sandiin lang kadto. Pero ang Ginoo kanami oh. Example na ni ha. Kung may madula sa inyo bata, makalipay ka. Dasig tiga ay salamat sa Ginoo ara ka na. Di ka nagalin. Isagay lagaw kay boyawan gi gusto yung pangita. Kag pasanon. Pasanon papuli. Kanami kay Lord no. Example kayo no. Okay. Pagabot nila sa ilabalay, panawgo niya ang iya mga abyan, kag mga kaingod kag magsiling. Dali kamo, magkalipay kita, kay nakita ko na ang akon karnero nga nadula. Amo ni si Lord sa mga tawo, nga palapit sa iya, nga magsabat sa iya panawagan. Amo ni si Lord, amo ning iya kalipay, kung ang isa kaanak, nga wala pa all out naghatag sa iya kabuhi sa Ginoo. Kung magbalik kag makita, malipay siya. Nalipay ang Ginoo sa inyo sa sining adlaw. To God be the glory. Dayon nagsiling si Jesus. Pariho man sina didto sa langit. Blue pariho na dito sa langit. Mas dako ang kalipay tungod sang isa ka makasasala nga nagahinulsol. Sang sa 99 nga mga mataro nga hindi kinahanglan nga maghinulsol. Grabe ang kalipay sa langit kung may isa nga maluwas. Amo na ka-importante sang isa ka kalag sang tawo. Amo na ka-importante sang isa ka kalag sang tawo. Amo na ka-importante sang kalag sang imo bata. Amo na ka-importante sa kalag sang imo ginikanan. Amo na ka-importante sa kalag sang imo nga classmate, sang imo abyan, sang imo tupad balay, sang imo upod sa obra. Amo na ka-importante. Familiar? Familiar? Ginasuksok nyo? Kabay pa nga sa pagsuksok nyo sini, amo nang inyo tagipusoon.
Lord, tagai ko sa subong nga adlaw, bisan isa lang kakalag nga maluwas para sa imo. Kay kabalo ko malipay ka. Kay kabalo ko mamalakpa ka. Kay kabalo ko ang imo angels in heaven nga kalipay. Church for the lost. Are we? Are we? Amen. Palakpakan naton, be. Wala tani ginhambal ha, diri lang. Ginhambal tani kay Lord. This is our church mission. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gagintagaan na kita sinisang misyon. Kay buot silingon, kung amo ni imo misyon, malipay gid ang Ginoo sa imo kabuhi. Malipay si Lord kay mamadala ka sa iya. Palapit sa inyo. Klaro naman to kagina, no? Sino ning mga makasasala? O sino ning mga nadula? Isaiah 53:6. Ready, start. Sino kuno ang nadula? Tanan kita. Tanan kita. Wala din ang isa nga wala nadula, ha? Siguro subong lang found na kita, kaya rin na kita kay Lord. Pero once before, no, there was once in our lifetime, in our lives nga, talang man ta. Nadula kita. Pero subong kay ari na tade, we are found in Jesus. Pero damo pasagwa. Nga wala. Na-imagine nyo, nalipay ka mo sa nagligad nga Domingo, puno ne? Kagang prophecy ni Pastor Mervin, siling niya, mabakal taliwat duta. Kay hindi na natin mag-igo. Ang dalon ta para sa iya, kay ato ni, ano? Misyon. Misyon ta. Nga dalon ang mga nadula sa tiilan sang Diyos. Hala, paano man na? Kulbaan ko ba? Hala, paano na, ma'am? Kabalo ko na yan. Siling takagaina, wala kita sang kaya himuon on our own. For as long as you desire in your heart na magdala, buligan ka mo ni Lord kung anong inyo dapat himuon. Sabi nyo, hindi akong matudlo sa inyo, hindi si pastor ang matudlo sa inyo. Si Lord mismo ang matudlo sa inyo. Kung handumon nyo sa inyo tagipusoon nga gusto nyo magdala sa mga nadula, dire. Experience ko na mismo. Experience na ni Ramel. Kagkabalo ko, there are those who have experienced it already. Nga tungod ka ginhando mo, nga magdala. Dalon ko ni tani, amo ni tani. Gamiton ka ni Lord mismo sa sinang tao. Kag even sa imdi mo kilala, gamiton ka ni Lord. For as long as you have that desire nga gamiton. Wala kita kabalo, no? Kung paano. Pero, paggamit ta. Ang importante, willing ta magpagamit. Kanami kay Lord, no? Ang mga naka-red per me, it's out of the love. Pero siya ang ginpaantos ang Ginoo sang silot nga para kuntani sa aton tanan. Ano ni klase silot, mabalaan ta na da karon. Siling niya, for all have sinned. Wala mang lapon, ano niya, all gihapon, tanan. Ang tanan nga tao nagpakasala, kag hindi takos nga sa panulok sang Diyos. Balikon ko tong isa. Kada isa sa aton nagpagusto kung ano iyaluyag himuon. Amo ni galing mga nakasala. Oh, sorry. Amo ni gali ang mga makasasala, ang mga nadula. Gapagusto. Gapagusto sang iyag himuon. Ngaman, wala pa may tao, wala pa may Diyos nga nagakontrol sang iya kabuhi. So, gapagusto. Or maybe subong,
Ari ka na sa Ginoo pero gapagusto ka mangyapon. Basi mabalik ka sa kadulaan. Kag madula ka uli. So therefore, kung ari ka na sa Ginoo, anong dapat himuon sang isa ka tawo, anak sang Dios? Dapat i-surrender iya kabubuton sa Dios. Lord, to kaamuman ni sa akon pero gusto ko ginitani. Na-remember ko, kay okay lang kay. There was once a night. Sang pagtestimony ni Mikay, ginpamangkot sa namon mo, nano ka? Tungang kaagabihon, guro mga past 12, agsaka sa babaw, sa payag. Perti hibi, tudo-tudo, tapos ginhakos siya ko. Perti akon man ako sa iya, hibianay kami, bisan wala ko kabalo. Kunano sa, kupupanay lang kami duwa. Perti iya hibi. Kay gali amo tong hambalya. Ginbuyan ko na sa. Gusto ko. Luyag ko. Malipay ko. Pero hindi gusto sang Diyos. Kung hindi gusto sang Diyos, ang tagsa katika nga himuon mo, ang tagsa kaunod sang tagipusoon mo, hindi magpagusto. Itugyan sa Ginoo. Mangin mahapos ang tanan. I tell you, mangin mahapos ang tanan. Kung ang tanan nga kabugatan, kag hindi mo gusto nga kabalo ka, hindi gusto ni Lord, pero itugyan mo sa iya, mangin mahapos ang tanan. Ezekiel, ang kondisyon sang tao subong, wala lang nagipinagusto. Ang pinagustong tao subong, ang wala nakakilala sa Ginoo, gapinagusto. Who cares? Amo nang ilaya nga moto subong, pagusto lang kuya. Nila ko bala pag-ilabti. Pero amo na galing attitude ang kinanglan sang tao nga magkabalaka. Kaya mo na ang attitude ang mapaimperno. Ang magpinagusto. So kung kabalo ka, kung ano ka matuuran, kung ano ka, kabalo ka kung anong gusto ni Lord, amo nang tumana. Hindi ang imo kabubuton. Ezekiel 37, karon, gingamhan ako sang Ginoo, kay Ezekiel niya, si Prophet Ezekiel ni. Kagindala ako sang iya espiritu sang tunga sang patag nga puno sang tulan. Ginlibot ako sang Ginoo didto, kag nakita ko ang puwerte kadamo nga mga tulan nga nagalapta didto sa patag. Mamalagid ang mga tulan. Abid nyo first time ko nang encounter ni, grabe akong hibi. Last year. Sang nagasugod kami sang Vicentinian Prayer Warriors sa school nga masugod kami sang campus ministry. Pagkakita ko sini ang hibi ko hindi hamak. Ginpakita man ni Lord sa akon. Kagasta subong ginapakita ni Lord sa akon. Kung nga ang madugay ko nagtindog kang nagpungko sang Domingo sa tauna. Bisan ginatawag ko, bisan wala gali ka kilala si Pastor Mervin sa akon nga ako to ang isa ka lista sa listahan sang iordinahan. Wala man ko nagdali-dali. Not until such time nga nabatian ko ang word kay Pastor Mervin nga calling. Kay pagkakita ko sini nga senaryo sa Bible sa kay Ezekiel, it is as if gintawagin ko ni Lord. Para sa sini. Para sa mga mamala nga mga tulaan. Para sa mga patay nga mga tulaan nga nagalalapta. Amo ni ang kahimtangan sang tawo nga nadula. Mamala ang tulaan. Patay kag nagalalapta ang mga tulaan. So, ang mga nadula, ang mga patay ang tulaan, nagapinagusto, no? Nagapinagusto sang kabuhi. Kag kung nagapagusto ka sang kabuhi, amo maning heart ni Lord. Hindi sa gusto nga madula ka. Kay may pakadtuan ka. Imagineon mo, imo utod, makadto sini.
Imagineon mo, imutupad balay, makadto sini. Imagineon mo, imo bata, makadto sini. Imagineon mo, imo miga, makadto sini. Imo classmates, makadto sini. Kay mga nadula na sila. Kag mga mamala ng mga tulaan nila. Mga patay na sila sa tubangan sang Ginoo. Amo ning ginamensahe ni Pastor Bem sa retreat. 3, buhi ang lawas, kalag, patay ang espiritu. Amo ni. Diin sila makadto. Roma 6:23. Sa ulo taman ni, but we do not take this by heart. Kay ang bayad sang sala, amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan, amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Kung wala ka sa Ginoo, kamatayon. Ano klase kamatayon? Isayas liwat. Kabalo ka mo na gaka-enjoy ko magbasa sang Old Testament. Damo-damo ka to makuha man. Of course, ang bilog nga libro, ang bilog nga 66 book sa Bible, nami gid basahon, no? May mga before pa na that's why that. Makita nila ang mga bangkay sa mga tao nga nagrebelde kontra sa akon. Ang mga ulod nagakaon sa ila, hindi mapatay. Kagang kalayo nga nagasunog sa ila, hindi man mapatay. Kag kangilaran sila sang tanan nga tawo. Diin pa kadtong nadula? Diin pa kadto ang mga nagapinagusto sang kabuhi? Diin pa kadto ang mga patay nga tulan? Anong ila? Ulod nga nagakaon sa ila, hindi mapatay. Ari man ni sa New Testament, ginapangita ko kagabi, pero amo ning ginhatag ni Lord sa akon. Magwa sa imo, masulod sa imo ilong, masulod sa imo mata, masulugod sa imo dalunggan, masulod sa imo baba. Makamang sa imo kalawasan. Bisan na ano mo katapi, hindi na mapatay nga ulod. Sa infierno amo na. Kung ngaaan mo na lang ang pagkabalakas ang Ginoo sa mga tao nga nagpinagusto, kaya mo ning kaduan nila. When in fact, this is not intended for us. Kung nga ang ginpadalagit sang Ginoo ang iya bugto nga anak, para tubsun ta. Para hindi ta di magkadto. Kay ini, kabuhi nga wala sang katapusan. Kag ang kalayo nga nagasunog sa ila, hindi man mapatay. Mapasok ta sang kalayo. Grabe aton pamiriphin, no? Grabe aton kwan. No, maano na tadan makakas. Pero dito, sa infierno, languyan mo ang kalayo. Malangoy ka sa kalayo. Malangoy ka sa ulod. Malangoy ka sa baho sang asofre. Anong baho sang asofre man? Hindi ko may imagine. Ano pagid? We do not take this seriously. Kay wala pa nato nakita. Kay ano man abi ang tawo, to see is to believe. Gusto mo magkadtoan ay sa impyerno? Para magsiling ka, pareho sang tawo nga manggaranon, Lord! Padali ko isa katulo sang tubig. Kay grabe pag-antos ko di. Padala danay sila sa patudlo lang di tubig lang. Para ang kainit sang lawas ko mabuhinan. Kay amo ni kainit sa infierno. Wala ta nakita, pero ang pulong sang Ginoo matuod, kag wala nagabutig. Tuod niya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa ginsuguran amo ang pulong. Buhi nga Diyos. Ang infierno,
kalayo nga wala nagakapalong, wala nagakapatay. Ano pagid? Kay atoto ang nagapinagusto sang ila kabuhi sa linaw nga kalayo. Kunara ka ga langoy-langoy, makalangoy ka pa ihan, no? Buto-butuwa lang kaguro imulo, no? Pero wala ka gakalumos. Kung galangoy ka sa linaw sang kalayo, ano pa matsyag mo ihan? Init. Mano ka pagid nay? Amo na nga hindi gid ang Ginoo gusto nga experience ta na iya. Hindi tagi dyan ma-explain pasubong. Paso lang kadto kami sa bakong anay. Nasunog ang bilog nga balay. May ara da nga Alzheimer nga tigulang. Natupok lang sa. Naabo lang sa. Wala sa kahalin. It is as if ara ka sa nagadaba-daba nga kalayo. Wala ko gali nakakuan ba no? Tani naka-video ko at least naka-kuan lang kamo sang naka-picture out kamo. Nga amo nang kadtuan sang tawo. Nagadaba-daba nga kalayo kag tungod sa kainit kag sa kasakit kag sa kauhaw kag sa tanan na lang ginaantos siya. Siguro ang syagit sang tawo hindi hamak. That's why may mga wailing dira. Pag-ugayong, pagsinggit, galong-galong gurong infierno. Sang tanan nga pag hinibianay. Amo nang kadtuan sang tawo nga nadula. Imagine na be. Bugna. Ari na. Kag si Satanas nga nagpatalang sa ila. Si Satanas na naging mention, pero kung upod ka nga nagtalang, kay si Satanas ang imo ginsunod, ihaboy sa dagat nga kalayo, nga nagadabdab, nga nagadabadaba sing asupre. Nga sa diin didto man ginhaboy ang sapat ang hindi matuod nga propeta. Didto sila sakiton adlaw gabi sa wala sing katapusan. Sakiton. Sa wala sang katapusan. Thank you Lord nga kung ara ka sa Ginoo dito ka sa langit, makalipay ka sa wala sang katapusan. Thank you Lord. Pero ang mga wala pa sa iya, amo ning agyan. Okay ka lang? Kamusta ang sa palibot mo? Kamusta ang tupad balay mo? 21:8. Pero makahaladlok ang dangatan sa mga tawo nga nahadlok magsunod sa akon. May this speak to your hearts. Nadlok ka magsunod sa Ginoo? Kung maupod ko, kung masugid ko sa iya, bas hindi ako patihan. Kung mahagad ko sa iya, bas hindi sa magupod. Kung kadamo sang aton pagpangduha-duha. Kadamo sang aton basi kagkun. Nalipat kita siling sang Ginoo sa Matthew 20:28 kay ako magaupod sa inyo. Ang hambalag taton kagaina ano lang kay kinanglanta? Willing heart. Available ka. Sige Lord Lord, makadto ko to sa kay miga ko kuan. Masugid ko to sa iya, Lord. Mahagad ko to sa iya, Lord. Updi ko, Lord. Ikaw hambal tungod sa akon, Lord. Hambal ka, Lord, sa akong baba, Lord. Tuyua sa imo tagipusoon nga amo nang gusto mo. Kaya ang Ginoo magaupod sa imo. Makahaladlok ang mga tawo nga nahadlok magsunod sa akon. Nahadlok ka magsunod sa Ginoo. Basi yagutaon ka. Basi kadlawan ka. Basi hambalon ka nga religious or banal, santos or whatever. Mga wala nagatuo sa akon. Damo atheist subong ang young people. Do you agree, young people? Kakilala may Diyos pero wala nagatuo nga may Diyos. Kaya daw wala man ko, no? When in fact, may isa ko nga na-encounter sa wellness. Saling niya, ko gapati ka nga may Diyos. Saling niya kabaluman ko kay Jesus. Pero wala ko gapati nga may anga-ara sa.
Sakit-sakit, no? Wala sa gapati nga ara, kag tudtuod ang Diyos. Singko nga, hindi ko man makita. Or basi ula yaman ginaalaw. Or basi na fail kita nga magpakita kag magpakilala sang aton nga Dios. So ginpabasa ko sa sang Bible. Then later on hamba ko sa iya. Sa pagkabasa mo nagapati ka kang nagatuo ka nga may Dios. Nga pwede man. Pwede man pa ha. Then sige kami kay istorya nga duwa. Saling ko, gusto mo tagaan ang Diyos ang hulot sa imo tagipusoon? Saling niya, pwede man. Pwede man. Yes. Kung i-allow mo si Lord nga maghatag sang duog sa hatagan mo sang duog sa imo tagipusoon, He will enter in. Enter in. So nag-pray kami together. Yung bato niya si Lord. Kapatapos, samba ko, how does it feel? Siling niya, kamagaan sa akong pamatsyag. Smile sa, pero before sinagrabi ng hilibion niya, nalipay siya. When in fact, there is this one man, Neil, man akong itawag sa imo, ha? Kaya mo ng purpose si Lord sa imo. After ni namon ni Neil story, actually, grade 11 ni siya sang nagkadto sa wellness. Then, nagstorya kami, nagibianay. Then after nagbaton siya sa Ginoo, hambal ko sa iya, how does it feel? Hambal niya, it feels like there are butterflies in my heart. Amo na, tutuod niya, mag-anon ginaya ni Lord, di mo dughan niya. Magsulod sa imo. And I praise God nga every time nga may mga struggles si Neil, gina-chat ko, ma'am, may prayer kada para sa amuni. Ma'am, amuni bala akon kuan. Ma'am, available ka karon makadto ko. And I praise God that He responded when I invited him last Sunday. Kag subong ari sa liwat. Praise be to the Lord. Abi mo nagakalipay, giguya kun may ginaagda ko nga magsunod. Ang importante man lang niya, masugid lang ta. Hasta lang da. Mahambal ka, mapagamit ka ang trabaho kay Lord na. So kung hindi sa magpati, hindi sa magsunod, hindi sa magupod, so be it. Kay basi masiling ka karon nga, ako na gito naghagad sa iya. No. It should be nga, si Lord ang naghagad. No? Amo na nga ka-importante nga kung maglakat ka kang maghagad, updon mo si Lord. Para hindi ikaw ang makita. Para hindi ikaw, kundi si Lord. Okay. Mga wala nagatuo sa akon, mga nagahimo sang malaway nga mga butang, mga manugpatay. Mga nagahimo sang immoral nga pagpakig relasyon. Mga manog babaylan, mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag ang tanan nga butigon. Amo lang niya ang mga nabutang da, pero magkadto ka naman, magdig deeper ka sa iban nga makuan, nakaplastar mada kung ano pagid. Masaling ka karon nga wala man ko da, wala man ko kapatay, wala, hindi man ko adulterous, kay wala man ko relasyon sa iban. Or whatever, no? Kabay pa maghambal ni sa imo ang pulong sa Ginoo. Ang lugar nga para sa ila, amo ang dagat nga nagadabadabas, ang kalayo nga may asupre, amo ina ang ginatawag nga ikaduwa nga kamatayon. Wala ka pa napatay. May tsansa ka pa. Kag kung luwas ka na, may tsansa ka pa nga magpanghagad sa mga tao nga magupod sa imo. Upod kay Kristo. Hindi pagpabayi nga ikaw lang. This is why the church has to respond. Kinanglan ta magsabat sa panawagan ni Lord. Kinanglan ta magsabat sa misyon ni Lord. Masabat ka? Kanami kay Cherot, nakita ko gid. Masabat bala kita sa panawagan sa pag-reach out sa mga kalag nga nadula? Siling taman, we are the church for the lost. And if we are the church for the lost,
We have to respond. Kwanta, magiho ta, masabat ta, matrabaho ta. Ara naman sa palapit sa inyo. Isayas. Okay. Ano ang himuon? Dali na lang. Ano ang himuon ni Lord kung mag-respond ta? Kung magsabat ta sa panawagan, ano ang himuon ni Lord? Kaya hindi kita niya mo, masabat lang kita ya, maupod lang taya, matrabaho lang taya. Si Lord ang may himuon. Ready, start. Dayo na batian ko, makasiling kaihan sa subong aga. Ari ko, Lord. Ipadala ko, Lord. Hindi ko gusto, Lord, nga ang akon mga kilala magkadto sa impyerno. Lord, available ko, Lord. Kinanglan lang sang Ginoo, available ka. Kinanglan lang sang Ginoo, gasabat ka. Kinanglan lang sang Ginoo, willing ka. Si Isaias niyo, kanami isang sabat siya, no? Kabay pa amuning aton sabat. Nagsabat ako, ari ako. Ako ang ipadala. Nag-istorya sa inyong ginabasa niyo? Kabay pa nga nag-istorya ni sa inyo. Kay may resulta kung nagasabat ka. Ano aton himuon? Kung magsabat ka, tudluin ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Ang tanan nga ginsugo sang Ginoo sa aton ara sa pulong sang Dios. Kung nga importante magbasa ka sang Bible. Kung nga importante nga ang pulong sang Ginoo, ginabuksan mo sa ling ni Haring David adlaw kagabi. Pagkaon sang imo kalag. Hindi kayang Bible mo, cute-cute. Limpyo-limpyo. Hipid-hipid. Kay, ang gusto ya, ginakaon mo ang pulong ya. Kay dra ka matudloan. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako perme hasta sa katapusan sang kalibutan. Sa pagpanudlo naton gali upod ta siya. Ang importante lang, let Him do the work. Siya ang matrabaho para sa imo. Preparar lang imo kaugalingon. Open ko, Lord. Ari ko, Lord. Gamita ko, Lord. You will be amazed of how the Lord work sa imo kabuhi kung available ka, kag willing ka. Tutuod, gid na. Damo, gid ko experience na. Damo ko experience. Dasun masaling na lang ko, mahibi na lang ko dayon. Grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Makabalik ka gid kag makasiling nga. Ikaw gito ya, Lord. Kung ako to, hindi ko to kaya. Kung ako to, wala gito nahimo, Lord. Pero salamat kay ikaw to, Lord. Grabe ka, Lord. Kay magaupod siya sa imo, tubtob sa katapusan sang kalibutan. Brad Bernard, siling nila nagapangwali ka. Sang una. Nauntat subong. Makasiling ka ihan subong adlaw. Ari ko, Lord. Gamita ko, Lord. Sino pa ihan ang pwede mga makasiling sa subong adlaw? Ari ko, Lord. Ipadala ko, Lord. Gamita ko, Lord. Ezekiel 37:4, balik ko naton ang mga tulaan. Madali na lang ni. Nagsiling siya liwat sa akon. Silinga inang mamalang ang mga tulaan nga magpamati sila sa akon ginsiling. Kay ako ang Ginoong Diyos nagasiling sa ila. Paginhawaon ko kamo, kag mabuhi kamo. Hatagan ko kamo sa mga ugat kag mga unod, kag putson ko kamo sang panit. Paginhawaon ko kamo, kag mabuhi kamo. Dayon mahibaluan ninyo nga ako, amo ang Ginoo. Patay ni nga mga tulaan.
Nagalalapta sa dalan. Nagalalapta sa gwa. Damo sila. Pero kung magsabat ka, ari ko, Lord, gamita ko, Lord, ipadala ko, Lord. Kung magsabat ka, ini nga mga tulaan nga mala, nga patay. Pag ginhawaon sa Ginoo, kagbuhion. Hatagan sang ugat, putson sang panit, imagine mo kung tulaan na lang. May chance pa yan mabuhi. Wala na gid, no? Kita ka tulaan sa patsyo, tulaan na lang, mabuhi pa na. Pero siling sang Ginoo. Gihuon niya liwat. Putson niya liwat. Butangan niya unod. Butangan niya panit. Kaginhawaan niya. Gani gintuman ko ang mando sa akon. Kanami kay Ezekiel, no? For as long as we are responsive and submissive, nagasabat, kag nagaupod, kag nagasunod. Kag samtang naghambal ako, nabatian ko ang linagatok, kag ang mga tulan nag-alalangot. Imagine mo kanami, no? This is miracle. These are wonders. Ang mga tulan nga scattered, naglinagatok, naginangot. Nakita ko dayon nga may mga ugat, kag may mga unod na ini, kag naputos sang panit. Pero wala pa sila ginhawa. Nagsiling ang Ginoo sa akon. Lantawan nyo, ha? Every time, gapamati si Ezekiel sa Ginoo. Ginapamatian niya kung anong ginahambal ni Lord. Tawo, silinga ang hangin nga ako ang Ginoong Diyos nagasiling. O hangin, maghuyop ka mo halin sa 4 ka direksyon sa paghatag sa ginhawa sinang mga patay nga mga lawas. Agud mabuhi sila. Kag amo ato ang akon ginsiling. Take note kung anong ginsiling sang Ginoo mong ginahimo ni Ezekiel. Suno sa iya ginmando sa akon. Nakabaton sang ginhawa ang patay nga mga lawas kag nabuhi sila. Palakpakan tang Ginoo. Kung magiyo ka, kung magsabat ka, inang mga patay, inang makadto sa impyerno, mabuhi sila. Maluwas sila. Nagtindog sila. Kagpuerte sa ila kadamo. Daw isa ka batalyon nga mga soldado. Nakita nyo ni. Church of God, nakita nyo ni. Kung magsunod ta sa panawagan nga we are the church for the lost. Mga batalyon kadamo sang tawo ang luwason sang Ginoo tungod sa aton. Ang Ginoo magaluwas kung masabat ka. Kung mag-volunteer ka. Kung willing ka. Buhion sila liwat sang Diyos. Ihatag ko ang akon espiritu sa inyo kag mabuhi kamo. Kag paistaron ko kamo sa inyo kaugalingon nga duta. Dayon mabahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo kung ano ang akon ginahambal ginatuman ko. Ako ang Ginoo ang nagasiling sini. Kung nga ang agadwa-dwa ta kung kisa magtuman, kay wala ta kabalo, kay wala ta nagbasa. Amo ni ka-importante ang pagbasa sang pulong sang Dios. Kay kung nagabasa ka, mahibaluan mo. Kag kung mahibaluan mo, mahimo mo. Binuhatan, 2:17, dalang ni, nagasiling ang Dios sa katapusan, nga ang mga inadlaw, ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tawo. Ari na ta. Sa Acts ni, the day of the Pentecost. Sa katapusan nga adlaw. Do you think this is now the last days? Do you think this is now the last days? Last days na ta nga man. Wala ka man nadlok sang gira. Sang nagligad lang nga tuig, dugay-dugay lang linog, dugay-dugay lang bagyo, dugay-dugay lang landslide, dugay-dugay baha.
The end is near. This is now the last days. Kag siling niya sa Acts, sa katapusan nga mga inadlaw, ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tao. Kag ano ang matabo? Basahan nyo tanan. Ready, start. Sabton isang Ginoo himuon yun eh. Kung masabat ka. Ang aton mga anak nga lalaki kag babae magasugid sang akon mensahe. Ano pa? Ready, start. Okay. Ang mga pamatanon nga lalaki, makakita sang palananawon. Di na to si Vin. Ato sa likod si Vin. Hindi nyo lang siguro ma-discern. May mga ari, tadi nga mga kabataan, nga mga gifted. May mga makita na sila. Pero hindi lang sila discerning, kag hindi na sila kaamuna ka into it. But soon, ina nga mga palananawon, ipakita sang Dios kag trabahoon ta. Kag trabahoon sang Ginoo. Kamo nga mga tigulang padamguhon. So kung may mga damgo kamo da, babalo kamo. No? Kay bot silingon gakatuman ang pulong sang Dios. Matuod nga sa sina nga mga inadlaw, ihatag ko ang akon espiritu sa akon mga sulugoon nga lalaki kag babayi, kag isugid nila ang akon mga mensahe. Magapakita ako sa mga milagro sa langit kag sa duta. May makita nga mga dugo kalayo kag mga damol nga mga aso. Kung ang balaan nga espiritu sundon ta, i-pour out yang iya balaan nga espiritu kagamuning matabo. Milagro. Magadulom ang adlaw, kag ang bulan magapula parehas ang dugo. Si Mikay may picture ni? Sang nagligad lang. And it is now coming to pass. Kakatabo. Ini matabo sa wala pa mag-abot ang makatilinga lagid nga adlaw sang paghukom sang Dios. Natabo na. Kag magasunod ang paghukom sang Dios. Kung magsunod ang paghukom sang Dios, pamangkuton ka sang Ginoo, ari ka na sa akon panong, anong ginhimo mo sa ila? Nga wala pa. Kontento ka lang, malipayon ka, nga ari ka? Kamustahan ang kaugalingon mo? Okay lang ba ko? Ngang iban nga tawo makadto sa infierno. Ako mapalangit upod sa Ginoo. Kung wala ka pariyo nga balatyagon sina, nga naluoy ka, nagakanusbo ka, pangayua sa Ginoo, Lord, tagaay ko sang heart pari sa imo. Nga nagakahanusbo, ang iban nga mga tawo makadto sa infierno. Kay kung tagaan ka sang Ginoo sina, amo na, kag mabatsyagan mo ang kalaglagan nila. Kag amo na, kag mag-respond ka, hindi ka gusto nga mapa-imperno sila. Pero ang bisan sino nga magdangop sa Ginoo, maluwas sa silot nga mag-aabot. Gusto mo nga ikaw, hindi lang ikaw ang maluwas sa silot? Gusto mo? Gusto mo nga hindi lang ikaw, hindi may iban pa? Luwason ta sila sa silot. Hindi ta magsugot nga mapa-imperno sila. Hindi ta magsugot nga malangoy sila sa kalayo nga wala ga kapatay. Sa asupre nga bawbaho, sa ulod nga wala ga kapatay. Kag sa dabdab nga linaw sang kalayo, hindi ta magsugot. Hindi ta magtestingan nga wala pa man. Kay subong bugay pa ni, tsansa pa ni. Kay wala pa ang paghukom. Pag-abot ang paghukom, sorry,
kung wala mo ginhimo ang imo katungdanan.